Good day guys, so another idea na naman to, another tutorial, no? So ano nga ba ang dapat, thermostat nga ba o timer, no? Pagdating sa air condition, regarding ito sa pag-automatic ng aircon, no? Aircon ng sasakyan. Ngayon, ginawa ko tong video na to kasi meron tayong mga na-encounter na ang kinakabit sa air condition is timer, no? So ano nga ba ang dapat, timer o thermostat? Okay, ipakita ko sa inyo yan kung ano yung difference at kung ano ang dapat. At yung isa nga is yung nakakabit dito sa sasakyan na gagawin natin. Ang nakakabit sa kanya is yung timer. So kanabitan ng may-ari ng timer. Okay, so tignan natin kung ano yung difference. Okay guys, so ayan, ang nakakabit sa kanya is ayan, so yung timer, no? Pag naubos na yung seconds sa baba, magka-cut off na siya. And then mag-on ulit siya after ng ilang seconds. Okay, so yan, makikita nyo, naka 10 seconds, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, nag-cut na. So pag umilaw yun, naka-cut. So after nang maubos yung kulay green, pag nag-zero yan, mag-on ulit yung aircon. Yan, okay. So nag-on na. So yan yung timer, no, na isang nakakabit. Yung kinabit niya is timer switch. Okay. Okay, so ang gagawin natin, tatanggalin natin yun. Ayan. So pinagpuputol ko na, no, yung kinabit na wiring. So lalagyan natin yan ng manual thermostat. So ito yung kakabit natin. So yung dulo nito lalagay natin sa evaporator. Okay. Okay guys, so bakit nga ba thermostat, no? Bakit nga ba thermostat ang kailangan? Thermostat ang kailangan kasi thermostat talaga dapat ang nakakabit yan. Dahil aircon yan, so temperature ng mini-measure nyan, so dapat talaga thermostat. Ngayon, bakit naman nila nilalagyan ng timer? So nilalagyan nila ng timer para daw nakakapagpahinga yung compressor. Ngayon, ang problema naman pag nilagyan mo ng timer is nag-automatic siya based doon sa time na nilagay mo o doon sa interval na nilagay mo, no? Ngayon sa ganung setup, hindi mo mini-measure yung lamig. Mini-measure mo yung time, which is mali, no? Ngayon, for example, umaahon ka, no? Paakyat sa thermostat, once na binibirit mo sa sasakyan, mas mabilis ang ikot ng makina, mas mabilis siya mag-automatic. So pag na-reach yung lamig, magka-cut. Ngayon, sa timer, so hintayin mo yun, yung seconds na yun, o ilang seconds yun bago siya mag-cut. Kahit hirap na umahon yung sasakyan mo. Ngayon, pag puno ka naman ng pasahero, sa thermostat, ni-measure niya yung loob ng temperature ng sasakyan mo bago siya mag-cut, mag-automatic. Ngayon, sa timer, hindi pa niya nare-reach yung lamig, so kahit pawis na yung pasahero mo sa loob, magka-cut pa rin siya. So kahit di pa rin malamig yung loob ng sasakyan mo, magka-cut siya. Kasi based on time. Okay, so ngayon sabi nila para daw sa compressor, para daw mapangalagaan yung compressor kasi nagka-cut off siya. Okay, sa thermostat, once na-reach na yung lamig or nag-stable na yung lamig sa loob ng sasakyan mo, mas mabilis siya mag-automatic. Sa timer, ayun nga, nakakapagpahinga siya pero hindi niya nasusuplayan ng lamig ang buong sasakyan mo kasi bumabase siya sa oras. Ngayon, pagdating sa compressor, sa clutch, mas maraming cut off, mas maraming pudpud ang clutch ng compressor. Mas maraming beses siya mag-cut, mas maraming beses siya magkakaroon ng friction sa clutch. Fuel consumption, sabi nila mas makakatipid daw sa diesel. Okay, pero may point, konti. Makakatipid ka sa diesel, pero yung lamig naman ng sasakyan mo hindi normal, no? Lalo na pagka mga loaded yung sakay. May punto siya
Dahil nakakatipid ka, dahil nga bumababa yung idle every seconds, every minute, or kung ilang seconds mo in-adjust. Pero yung aircon, sinasabing aircon o yung performance ng aircon mo, malaki ang pagbabago. Kaya ako, kung ako tatanungin at kung akong gagawa, dapat talaga thermostat yan, hindi timer. Okay, so example, no? Nasa rekta ka, tumatakbo ka ng mga 100 o nasa 90, no? So ngayon mag-engage yung compressor mo. So malamig na sa loob, malamig yan kasi 60 seconds nakakapit yung compressor mo, malamig talaga yan. Pero yung makina mo, bigat na sa compressor mo, hintayin niya pa yung oras. Hindi kagaya ng thermostat. Pag nag-engage yan, na-reach niya na yung lamig, dahil mabilis yung ikot ng makina mo, cut off. Unlike doon sa timer, hintayin niya muna maubos yung oras. Kaya sa akin, kung ako tatanungin at kung akong gagawa, thermostat. Dahil wala naman talagang dinesign na timer para sa air condition, no? Sa mga bahay, meron yan timer kasi kung gusto mong mag-cut na ganitong oras, mamatay na yung aircon mo, yan, meron yan. Ngayon, dito sa issue ng sasakyan na to, ayan, so meron din tayong video niya na nagbago yung lamig, kung napanood nyo yun. And then dito, problema niya, nag-cut na. Ang problema, mainit yung panahon, nag-cut na, antay mo pa bumalik, no? And then nagka-cut siya kahit hindi pa malamig, kasi ang kinakat niyan is yung supply. Kaya ngayon, binalik ko ngayon sa manual thermostat. Okay? So, nakakabit ngayon sa kanya, manual thermostat. And then ito, nag-serbahan namin, nag-automatic na. Yan ang difference niya, no? Kasi pag tumatakbo ka, hintayin mo pa yung oras bago mag-cut, bago siya mag-automatic. Unlike yan, naka-thermostat ka, once na-reach na yung lamig, magka-cut na yan. The more na mas mabilis ka tumakbo, mas mabilis siya mag-automatic kasi mas mabilis umikot yung compressor. Unlike ng time, kahit mabilis ang takbo mo, kahit anong piga mo dyan, hintayin mo maubos yung oras. Kahit yung maahon ka na, hirap na yung makina mo, naka-engage pa rin yung compressor mo kasi hindi pa naubos yung time. Ayan, nag-cut na. Ang sasakyan, pagka gumagana ang aircon, unang start mo, hindi talaga mag-automatic agad yan. Pag nag-automatic agad yan, abnormal yan, no? Ayan, nakita mo, bumabase siya sa lamig bago siya mag-cut kasi yan ang thermostat. Okay guys, sa video na to, wala kayong masyadong makikita mga tutorial, no? Mga knowledge dito makukuha nyo sa bibig ko. Yung mga sinasabi ko, yung mga tinuturo ko, nasa bibig yan. Pag puno ka ng pasahero, ano yan, nag-cut na, pawis na yung nasa likod, hindi pa cut siya ng cut kasi nga sa timer, hindi siya lamig. Kasi pag mas marami kang pasahero sa loob ng sasakyan, mas mainit yan, mas mainit kasi ang katawan ng tao. So ang may measure mo talaga is yung lamig, hindi yung cut off. Kaya dapat pag magkakabit ka nyan, alam mo kung ano yung function niya bago may kabit ang isang bagay o isang conversion sa sasakyan, no? Kasi dapat alam mo, no? Saka dapat may nalalaman ka para quality. Okay yan, so nakakabit na natin, no? So dito ko nilagay kasi mukhang malakalikot siya, hinihintay ko dyan para na-adjust nya. O, ayun yung knob. So babalik ko na yung cover nyan, okay na tayo.